Nitong mga nakaraang linggo, natatanong ako, ang kape ba daw nakakapagdulot ng breast cancer? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Recently, natatanong ako ng aking mga followers kung totoo ba daw na ang black coffee ay nakapagdudulot ng breast cancer. Actually, hindi ko alam kung saan na naman nanggaling ang interest tungkol dito o kung sino na naman ang pinagmula dito na nagsasabing ang kape ay nakaka-cancer sa breast. Pero for the short answer, ang sabi po ng mga pag-aaral, walang kinalaman ng kape sa pagkakaroon ng risk sa breast cancer. Sa katunayan, sabi nga po sa pag-aaral, and I quote, para walang problema, consumption of caffeine and caffeinated beverages and foods was not statistically significantly associated with overall risk of breast cancer. Pero ano nga ba ang nakapagdudulot ng breast cancer? Narito na lang din naman kayo, edi pag-usapan na natin. Sa katotohanan, yung exact cause ng breast cancer hanggang sa ngayon, hindi pa talaga tukoy. Ang kwento kasi niyan, nagsisimula ang breast cancer kapag nagkakaroon ng pagbabago sa DNA ng cells ng breast tissue. In the grand scheme of things kasi, ang cells natin sa buong katawan, nabubuhay tapos meron lamang lifespan yan. Pero minsan, dahil sa genetic change, yung dapat sanang cells na mamamatay na pwedeng nananatiling buhay, nag-accumulate yan, lumalaki yan, at yan yung tinatawag na mass or tumor. Lalaki yan hanggang sa manira na ng healthy tissues at yung iba, pwede pang kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan at yan yung tinatawag na metastasis. So dahil nga po, hindi natin masabi ng tukoy kung saan nagsimula o ano mismo ang nagdudulot ng breast cancer at definitely not coffee yun, ang pwede lang po nating pagtuunan ng pansin ay ang mga risk factors nito. Pwede po nating hatiin yan sa dalawa, yung mga risk factors na pwede nating mabago at yung mga hindi na natin pwedeng mabago. Doon muna tayo sa non-modifiable o yung mga bagay na wala tayong magagawa. Kasama dyan pagtanda. Usually kasi nag-i-increase ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer sa pag-edad ng babae. Karamihan ng breast cancer po pwedeng ma-diagnose edad 50 pataas. Pwede rin meron kayo ng mga genetic changes na namana ninyo sa mga magulang ninyo. Malalaki yung breast tissues at po pwedeng meron din kayong history ng ibang breast diseases. Yung mga yan, wala po tayong magagawa dyan kasi naririyan na yan. Pero yung mga bagay na meron tayong magagawa, marami din po. Mas tataas ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer kung kayo ay hindi nag-ehersisyo, nasa heavier side, nagte-take ng hormone replacement therapy during menopause, hindi nagpapa-breastfeed, at kung ang mga anak ninyo ay parating premature, at kung kayo ay madalas kumain ng processed foods at umiinom ng alcohol. Isama na rin po natin dyan ang paninigarilyo. Lahat ng yan po pwedeng magpataas ng risk ninyo ng breast cancer at yang mga yan ay proven sa pag-aaral. Mayroong mga pamaraan para mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast cancer tulad ng pagsasagawa ng screening tests para ma-detect na agad at an early stage kung anumang mayroon, mag-ehersisyo kayo, magtanggal kayo ng mga bisyo at mag-maintain ng healthy weight. Mainam din po na obserbahang maigi ang inyong mga sarili. Kung may mga nasasalat kayo sa inyong mga dibdib, sa unang sign pa lamang, magpakita na agad kayo sa inyong mga doktor nang sa ganoon magawa na po agad ng paraan para hindi na lumala. At paano? Hanggang dito na lang. For now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko po ay maging healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.